Gladys, let's talk about love. Na, Alam mo, ano kayo goals kayo ni Christopher Sobrang goals kayo ng marami. I mean, 30 years, tama no? Tama ako. yes, so 19 years of being married and 11 years of being boyfriend and girlfriend before we got Grabe. married. So 30 Oo. years, yes. That's already a lifetime to Oo nga some eh. people. Sabi Totoo ni nga lang. nila, no, parang forever na rin talaga. Imagine mo, 30 years ng buhay mo. Eh, katulad nga, I'm only 46, ano? So, mahigit pa sa kalahati, no? Pero, syempre, it's cliche naman to ask always, 'di ba? Na parang what's the secret? Kasi 'di ba, I'm sure there's no secret. There's no guidebook kasi. Ah, ano ba talaga ano yung ano ninyo, yung dynamics ninyo ni Christopher kung bakit nagtagal kayo ng ganun katagal? Tama ka, Kuya Nelson, wala namang handbook talaga dyan eh, di ba? Kasi Mm. case to case basis eh. Pwedeng Oo. nag-work sa'yo, hindi nag-work sa amin, di ba? Oo, Iba yung nag-work oo. sa amin. Well, pero I always say, tingin ko, yung tatlong basic na, kumbaga, sangkap, ano, na nado-dominate dun sa relationship namin is yung lagi ko sinasabi, prayers, of course, yung faith namin is a big, big factor, no? Because, alam mo yung iba yung may takot, di ba? May takot ka na masira yung family, na masira yung relationship. Kasabay nun, di ba? Syempre, yung respect mo to each other, di ba? So sa akin, prayers, patience, tons of patience kasi talagang darating yung talagang maiinis ka talaga to the point na parang pag-give up ka, di ba? Pero bigla mo may isip, oh, you go back to number one, yung faith at saka yung prayers. Oh, bigla mo maalala, hindi naman, hindi option dapat ang hiwalayan. Never magiging option yon. And then partnership. Sabi ko nga parang negosyo din ang pagiging So, when you enter yung the relationship. relationship, meron na kayo kagad na hindi option ang hiwalay. Kahit anong mangyari, pag-uusapan natin to. Because we're partners. Kasi first boyfriend ko si Christopher, di ba? And eventually, he Mm. became my husband na rin. So ako yung medyo, kasi parang lahat, inisip ko, ang tolerance ko, tingin ko, okay ako na, sige, kahit mabarkada siya, maraming kaibigan yan. Mm. Pero yung siguro, hindi ko lang talaga kayang i-tolerate sa lahat, ano, is, yung, syempre, infidelity, di ba? Yun talagang, hindi ko talaga kayang matolerate kahit na mag-boyfriend kami. Kaya I always tell him na kasi parang kawalang respeto na rin yun sa pagkababae ko. Alam mo yon yung kapag ginawa niya yun. Kaya well, hindi naman perfect din ako or si Christopher, hindi perfect yung relationship. Pero siguro, pinagpapasalamat ko rin na hindi gumive up si Christopher. Kasi sinasabi naman niya nung mag-boyfriend kami, talagang mas mataas yung pride ko. Alam mo, may mga pride akong tao. Kasi syempre, ang yabang ko, feeling ko, ay, first boyfriend kita, di ba? Ganyan. Mm. Kaya lang, syempre, inaano naman ni Christopher, wala naman daw siya ibang nakikita na talagang makakasama niya. Kaya rin siguro nag-decide na siya na talagang, let's get married, no? Kasi, imagine, tagal Mm. naming mag-boyfriend. Parang, imagine mo pa ba ang sarili mo pagising mo isang umaga after 11 years, oy, wala na, hindi na pala kami. So, ano ba, kung may ibang darating, di ba, parang hindi ka na rin sanay. Hindi lang din yun dahil nasanay ka lang, di ba? Dapat Mm. din nandun lagi yung ano, yung, Love. kumbaga, yung fire. Oo, at saka yung Oo, yung fire, di ba? Hindi love, dapat respect, yung nawawala. fire. Oo. Kasi sa akin, napakalaking factor yung faith namin. No? Napakalaking Mm. factor yun. When Christopher, ano siya, nag-convert siya to, di ba, I'm a member of Iglesia ni Cristo, ganyan. Hindi ko siya finorce or whatever, pero I just told him, mag-attend siya ng doctrine, na makinig siya ng Mm. doctrine. Mm. And then from then on, inintindi niya, ganyan, and siya mismo, kusa siya, no, na, ah, pa-member. Pero hindi dahil sa pinilit siya, ganyan. Pero of course, sa umpisa naman, magsa-start yun dun sa, ano na, listen to our doctrine first, yung ganyan. And then at the end, tsaka ka ngayon mag-decide, di ba? Pero kasi talagang, sa totoo naman talaga, di ba, ang hirap talaga nung magsama yung magkaiba, yung paniniwala, di ba? So, thank God, may tinatawag kasi kaming panata, ano, Kuya Mm. Nelson. Parang, yun, Mm. regular prayer, ano, Mm. na Mm. pinag-pray ko rin yan, syempre, kasi, ewan ko, too good to be true, pero nung magkakilala kami ni Christopher, magkasama kami sa teleserye for 5 years, I knew already that time, nung nanliligaw pa lang yata siya or ano,
alam ko na na ito yung gusto kong makasama as Hmm. as a partner in life, parang gano'n, na Oo. makasama panghabang buhay, ano, o bilang magiging ano, katuwang ko sa buhay. I knew already. Hindi ko alam kung paano nangyari yun, ano. Sabi ko nga, bihirang-bihira yun eh, na you know already, di ba? You knew already from the very start. So it was a sign na pag voluntarily mag-listen siya sa doctrine nyo, ito na yon. Yes, o tsaka ano eh, sa akin kasi, syempre, unang-una na doon, yung father ko, he won't allow it, di ba? Whatever Mm. happens, na, kumbaga, syempre, alam naman natin kung gaano kahirap yun, di ba? Eh, di ba, minsan, ang dating is, napasubo ka na, di ba? Mm. Mas mahirap Mm. ng umatras, mas mahirap ng, kumbaga, makipag-break kasi napasubo ka na. Kaya dapat from the very start, di ba? Hanggat maaari na kontrolado nyo pa yung sitwasyon, di ba? Wala namang imposible sa prayers. Awa naman ng Diyos, Kuya Nelson. I am just so grateful ulit ano, sa Panginoon na halos lahat yata ng mga pinag-pray ko, alam mo yon, sinagot niya. Di ba? Sabi ko nga, literal, Kuya, mula sa mga anak ko, gender ng mga anak ko, yan, ano ako eh, definite ako pag nananalangin eh. Hanggang sa, nung nanalo ako sa APAG, di ba? Sa MMFF, actually, it's one of my answered prayers because I haven't done movies for what? Almost a decade. Di ba na Tapos hindi ako bigla ka pumapasok. nanalo sa APAG. At dalawa pa yung entry ko, di ba? Sa Summer Oo. MMFF, yung Here Comes the Groom and Apag. And then, ang sabi ko lang sa prayer ko, sana po makagawa ulit ako ng proyekto na kung saan may papakita ko ulit yung talento ko. Siguro isa yun Mm. sa mga roles ko yan, Nelson, na sabi mo nga, pag inaapi, inaapi talaga. Oo. And nung time na yon talagang no makeup look, de-glamorize ka, Mm. namatayan ka ng Mm. asawa, ang role mo, ganyan. And it was with Direk Brillante Mendoza pa, di ba? So who would have Mm. thought na an opportunity would come, di ba? Na parang, imagine mo, pinagpipray ko lang yun. Ito pala yun. Kailangan lang marunong kang bumasa na, oy, sinagot na yung prayer mo. 'Di ba? At bonus pa nga yun, pinanalo pa ako sa Mm. Summer MMFF.